Dad alone. Ani Heaven with a straight face. I'm sorry. Bingi ka ba? Kailangan bang ulitin ko para mas maintindihan mo? Hindi. Hindi ko lang maintindihan kung bakit. Sagot ni Lorena na tila nagugulat sa inaasta ng dalagita. Kung ganon, hindi ka bingi. Estupida ka lang. Ang sabi ko, layuan mo si Daddy. Tama na sa pang-iinsulto young lady. Who the hell is your dad, you brat? Tanong ni Lorena na wala ng pagtitimpi. It's Daddy Agaton, you idiot. Pwede mo akong tawagin sa kahit anong gusto mo. Pero hindi nun mababagong katotohanang isa akong prinsesa at ikaw? Wala ka lang, kaya wala kang karapatang kausapin ako ng ganyan. Wala akong kilalang Agaton, your highness? Sarkastikong sagot naman ni Lorena. Ikaw bang dahilan kung bakit siya nagbago? Kung bakit hindi na niya akong mahal? Ani pa ni Heaven na biglang nagkaroon ng lungkot sa mga mata. Sorry, hindi ko intensyong maging rude sa'yo. Pero sa tingin ko napagkamalan mong ibang boyfriend ko. Cyrus ang pangalan niya at hindi Agaton. Sabi ni Lorena na biglang nag-guilty na makita ang lungkot sa mga mata ng dalagita. Alam kong siya yon, nararamdaman ko at galit ako sa'yo dahil sa'yo hindi na niya ako mahal. Pero wala naman akong ginagawa, wika ni Lorena. Darating si Mami at alam kong gagawin niyang lahat para maalala kami ni Daddy. Who are you? Tanong ni Lorena na hindi makapaniwala sa mga naririnig at inaasta na dalagita. Kami ang pamilya niya at ikaw sampid ka lang. Hindi nakapagsalita si Lorena sa tinuran ni Heaven. Stop the car! Wika ni Heaven sa driver kaya agad namang itinigil ito ng driver. Get out! Tapos na akong kausapin ka. Wala nang magawa pa si Lorena kung hindi ang bumaba ng sasakyan. Nang makabalik naman si Heaven sa hotel ay laking gulat niya na makita doon ang Mami at Daddy nila. Ma'am? Dad? Tawag ni Heaven na agad na yumakap sa dalawa. Where have you been, sweetheart? Masuyon naman tanong ni Alden sa anak. I just went out for a bit. Alright, pumunta ka na muna sa kwarto mo at magpalit. Kailangan nating mag-usap, gayon din si Grandma. Okay, Dad. See you in a bit. Naroon sa den at nag-uusap sina Alden, Sheila, Helena at Sky. Sky, ang mga bagay na pag-uusapan natin ngayon ay hindi bagay na dapat mo sabihin sa kapatid mo. Nagkakaintindihan ba tayo? What is it, Dad? Ipinahukay kong libingan ni Agaton. Oh my God! Bakit mo ginawa yun kay Alden? Tanong ni Helena. Kailangan, Ma'am, para sa gagawing DNA test. At nagluluksa tayo sa huling 4 na taon para sa wala. Hindi natin inilibing si Agaton 4 years ago. What? Gulat na gulat naman sagot ni Helena. Buhay si Daddy Agaton? Hindi naman makapaniwala sagot ni Sky. Parang yun ang iniisip ko at kung malalaman ito ng kapatid mo, natatakot ako na gumawa siya ng eksena kay Thompson na nakita niya. I understand that, Dad. Pero anong gagawin natin ngayon, Alden? Nasaan ang kapatid mo? Ani naman ni Helena. Hindi ko pa din alam, Ma'am. May mga bagay pa ako na dapat ikumpirma. Oh my God! Sad ni Helena na tila nanlulumos sa nalaman. Calm down, Mother. Ibabalik kong kapatid ko kahit anong mangyari. Sa labas naman ng pinto ay napaiyak si Heaven sa narinig. Buhay si Daddy. Tama nga ako. Siya yun. Bulong ni Heaven sa sarili bago tumakbo pupunta sa kanyang silid. Samantala, gabi na nang makapunta si Cyrus sa ospital at napansin agad niya ang pananahimik ni Lorena. Baby, may problema ba? Cyrus, wala ka namang tinatago sa akin, hindi ba? Tanong ni Lorena. What do you mean? Naguluhan tanong ni Cyrus. Wala, baby. Kung ito ay tungkol sa ating tanghalian kanina na putol, pasensya na. Kailangan ko lang dumalo sa ilang mahalagang meeting. It's alright, it's nothing. Just thinking about my dad, wika ni Lorena. Come on, hindi ako kagaya niya, kaya huwag ka na mag-alala pa. Wika ni Cyrus na hinawakan pa ang magkabilang pisngi ng nobya. Ngumiti na lang si Lorena kahit pa may bumabagabag pa rin sa kanya. Shangri-La Hotel. Nasaan si Heaven? Isn't she up yet? Tanong naman ni Alden. Pinuntahan ko siya sa kanyang room pero wala siya. Akala ko nandito na siya. Wika ni Sky. Alden, sweetheart, si Heaven. Wika ni Sheila na may dalang papel. Pupuntahan ko po si Daddy Agaton. Alam kong buhay siya.
Sa pagkakataong ito, ipapaalala ko sa kanya kung sino ako. Heaven. Damit! Ihanda ang sasakyan! Wika ni Alden at tumayo na. Sa ospital naman ay sasabay pumasok si Lorena kay Cyrus dahil may kailangan rin siyang pirmahan sa opisina para sa indefinite leave niya. Baby, pupunta ako ng newsroom. May miss ko sila, ani Lorena. Alright, nasa taas lang ako. Sa opisina naman ni Cyrus ay hindi pa rin matapos ang diskusyon nila sa napabalitang pagdating ng kapatid. May balita ka na ba tungkol sa aking kapatid? Wala pa. Hindi pa siya gumagawa ng kahit anong hakbang, sagot ni Lester. Mukhang nag-iingat siya, sambit ni Cyrus. Ang hirap niya basahin, Cyrus. Anong gusto mong gawin ko? Sa totoo lang, hindi ko alam. I guess I'll just cross the goddamn bridge when I get there, sagot ni Cyrus na halata ng frustration. Sa sasakyan naman kung saan naroon sina Sheila at Alden ay balisa si Sheila. Sweetheart, nag-aalala ko. Mahal ka ng anak nating si Heaven, pero mahal din niya si Agaton. Natatakot ako na baka gumawa siya ng isang bagay na walang ingat para lang kilalanin niya si Agaton. Wika ni Sheila na maiyak-iyak na. Calm down. Maaring malakas ang loob ng ating anak ngunit alam kong hindi siya tanga. Ani Alden na pinapalakas ang loob ng asawa kahit maging siya ay kinakabahan. Samantala, si Heaven naman ay bumalik sa TRN Tower upang makaharap muli si Cyrus. Gusto kong makausap ang presidente. Sabihin mo kay Dad gusto ko siyang makita, sabi ni Heaven sa may reception area. Nang mga sandaling iyon ay kasalukuyang lula na ng elevator sina Lorena at Cyrus dahil babalik rin sila sa ospital. Nang makarating sa ground floor ang magkasintahan ay agad silang nakita ni Heaven at mabilis na tumakbo ito palapit kay Cyrus saka ito niyakap. Daddy! Ani Heaven na napaiyak na kaagad. We meet again, Miss Bacaramonte, wika ni Cyrus na pinipigilan ang sarili na yakapin pabalik si Heaven. Stop denying it, Dad. Alam ko nang hindi ka namin inilibing 4 years ago. Alam kong ikaw yan, Daddy Agaton. Ikaw si Agaton Hunter Bacaramonte. Please, Dad, stop this charade already. I miss you so much. Wika ni Heaven na patuloy ang pag-iyak. Kahit pa may inis na nararamdaman si Lorena sa dalagita, ay hindi niya mapigilang maawa rito. Tila nakikita niya ang sarili niya rito na nais ang pagmamahal ng isang ama. Hindi ko talaga alam ang sinasabi mo. Hindi ako si Agaton. Ang pangalan ko ay Cyrus. Sagot nito na hindi makatingin dito. Stop lying. Alam ko nagsisinungaling ka. Dahil ba ito sa basurang babaeng ito kaya hindi mo na ako mahal? Wika ni Heaven na itinuro pa si Lorena. Watch your mouth, young lady. That's inappropriate and unladylike. Ani Cyrus na nakatitig kay Heaven. Fine. Ayaw mong aminin? Hindi mo ko kilala? Hindi mo na ako mahal? Ayos lang. Kung ganun, alam ko napakadali para sa'yo na panoorin akong mamatay. Wika ni Heaven na iyak ng iyak na nagtatatakbo palabas ng lobby. What? Heaven! God damn it, Heaven! Sigaw naman ni Cyrus na hinabol na si Heaven palabas at hindi na alintana ang mga taong naroon dahil kakaibang takot ang naramdaman niya sa mga sinabi ni Heaven. Mabilis na tumakbo si Heaven sa labas ng opisina. Tumigil lang siya sa may tabi ng kalsada kung saan maraming nadaang sasakyan. Eksakto nakalabas na rin si Cyrus na magdatingan naman ang mga kotseng itim at nagmamadaling lumabas doon sina Alden at Sheila kasama sina Helena at Sky. Huwag kang lumapit sa akin. Hindi mo na ako mahal, hindi ba? Hindi mo na ako maalala? Wika ni Heaven na iyak ng iyak. Bumalik ka dito, Heaven. Please. Sagot ni Cyrus na seryoso nakatingin kay Heaven pero kita mo ang takot sa mga mata nito. No, hayaan mo na ako. Dahil you care about me. Ni hindi mo nga ako maalala, hindi ba? Heaven, come here. Muling saad ni Cyrus na kinakabahan pa rin. Heaven! Sigaw naman ng isang boses na nanggagaling sa ina ni Heaven na si Sheila. Ma'am, I'm sorry. Wika ni Heaven na makita ang ina. Heaven, princess, come here please. Tawag ni Alden na nakikiusap sa anak. Sorry, Dad, pero ito lang ang tanging paraan ko para malaman ang totoo. Heaven, damn it! Not other step, young lady. Wika ni Cyrus na na-frustrate na rin. Hindi ako hahayaang masaktan ng Daddy Agaton ko. Yun ang isang bagay na sigurado ako. At kung ikaw yan, alam kong ililigtas mo ko. Wika ni Heaven
na patuloy sa pag-iyak. Cyrus, what's going on here? Tanong ni Lester na nakalabas na rin kasunod si Lorena na siyang tumawag dito. Lester, close the road now! What? Nababaliw ka na ba? Hindi natin basta pwedeng isarado basta ang main road. Wala akong pakialam. Just have it close. Sigaw ni Cyrus na nafo-frustrate na. Agad na tumawag si Lester para maipasara ang kalsada, ngunit hindi talaga ito madali. Ano bang nangyayari dito, Cyrus? Tanong naman ni Lorena. Lorena, ang binata na litong-litong nakatingin sa nobya. Oh my God, Heaven, no! Sigaw ni Sheila nang makitang pumagitna na si Heaven. Bigla namang napaling doon ang atensyon ni Cyrus at nakitang naroon na si Heaven. Iniiwasan ito ng ibang sasakyan, mabagal lang ang takbo. Ngunit panay naman ang tunog ng malalakas na busina. Ngunit may ilang palapit na mga sasakyan ng parating at halos magkakasabay pa kaya malabong makaiwas ang mga ito. Damn it, Heaven! Sigaw naman ni Alden na tinakbo ng anak ngunit isang lalaki ang mabilis sa tinakbong kinaroroonan ni Heaven. Walang iba kung hindi si Cyrus. Mabilis niyang hinila payakap sa kanya si Heaven bago pa man ito masagi na sasakyang pilit ring iniiwasan ng dalagita. Sa paghihila ni Cyrus para ilayo si Heaven, sa sasakyan ay siyang dahilan para siyang mapalapit sa mabilis na sasakyan. Bahagyang sumagi sa may tagiliran ni Cyrus ang kotse, kaya mas naging malakas ang impact ng pagbagsak niya sa gutter habang yakap-yakap si Heaven na tila pinoprotektahan ito. Mariin ang pagkakapikit na mata ni Heaven pero si Cyrus ay agad na nagmulat at tiningnan ng dalagita. Sweetie, are you alright? Heaven, sweetheart, kausapin mo ko. Heaven, tarantang tanong ni Cyrus kay Heaven. Sina Alda naman at Sheila ay napatakbo rin malapit sa dalawa. Samantalang si Lorena ay nahintakutang napapikit nang makitang sumagi kay Cyrus ang kotse. Daddy, you're really, Daddy Agaton. Ani naman ni Heaven na tila nanghihina pero kusang tumutulo ang luha mula sa mga mata. God Heaven, huwag mo nang tangkaing gawin ulit yun. Sobra mo akong tinakot, Princess. Wika ni Cyrus na sabay yakap dito ng mahigpit. I miss you so much, Daddy. Wika ni Heaven na gumanti na ng yakap at kinawit ang dalawang braso niya sa bewang ni Cyrus. Ouch! Pag-aray naman ni Cyrus dahil tinamaan ni Heaven ang parte sa may tagiliran niya na natamaan ng sasakyan kanina. Agad namang napabitaw si Heaven na marinig ang pag-aray ni Cyrus. Sorry, Dad. What's wrong? Nasaan ang masakit? Come on, let's go to the hospital. Ani agad ni Heaven na biglang nataranta. It's nothing. Pero seryoso ako, Heaven. Huwag mo nang uulitin yun. I swear to God, wala akong pakialam kung isa kang prinsesa or what. Kahit gaano kita kamahal, I will scold the hell out of you because if you try that again, wika ni Cyrus na biglang naging seryoso. Hindi naman nakasagot agad si Heaven pero titig na titig ito kay Cyrus habang naiyak. Answer me, sweetie. Nagkakaintindihan ba tayo? Ani pa ni Cyrus nang hindi sumasagot si Heaven at nakatitig lang sa kanya. You're really back, Dad. It's really you. Wika ni Heaven na umiiyak na sa pagitan ng paghikbi at muling yumakap kay Cyrus. Yes, sweetie. Patawarin mo ko. Patawad kung itinutulak kita palayo pero mali ka nang sabihin mo hindi kita mahal. I always have and I always will. At sobra ako natakot na magtungo ka sa gitna ng kasada. Akala ko mawawala ka na sa akin even before. Masasabi ko sa'yo na walang araw na hindi ko kayo iniisip ni Sky. Wika ni Cyrus na gumanti na ng yakap kay Heaven habang kusa na rin tumulo ang luha niya. Dad, tawag ni Sky na nakalapit na rin pala sa dalawa. Sky, sambit ni Cyrus na emosyonal na rin nang makita ulit si Sky. Daddy! Sigaw ni Sky na sumugod na rin ng yakap kay Cyrus. I miss you both, I really do. Hindi ko inakala na mahahawakan ko pa kayo ulit ng ganito. Gaya nung niyakap niyo ko 4 years ago. Wika ni Cyrus na hindi na naitago ang matinding pangungulila sa kambal. Hunter! Tawag ni Sheila na luhaan na rin doon sa tabi nila. Sheila! Wika ni Cyrus na makita si Sheila na umiiyak na rin. Oh God! Buhay ka talaga! You're alive! Sambit ni Sheila na yumakap na kay Cyrus. Habang binata naman hindi makagalaw sa kinatatayuan, ay tila tinatambol ang dibdib sa pagkakakita sa babaeng minahal niya ng labis. Sinisisi ni Ma'am ang kanyang sarili na kailangan mong mamatay, Daddy Agaton. Wika ni Heaven na umiyak pa rin.
I'm so sorry, Beauty. It's not your fault. Kakailangan ko lang harapin ang mga consequences ng lahat ng mga katarantaduhang ginawa ko. Wika ni Cyrus na hindi makatingin kay Sheila. You never give me chance to say thank you, Prince Agathon. Ani Sheila. Sa may bandang likuran naman ay naroon si Lorena na hindi makapaniwala sa mga naririnig. Natutup na lang niya ang bibig sa mga nalalaman. Oh God, siya talagang Agathon na tinutukoy ng munting bata. Diyos ko, anak nga niya ang batang yun. Wika ni Lorena sa sarili. A prince? That's what he really is? Hindi lang siya isang CEO kundi isa ding prinsipe. Oh my God! At ang babaeng yun ang ina ng kanyang mga anak? Wika pa ni Lorena na hindi makapaniwala sa harapan ni Lester. Lorena, ani Lester. At ikaw, alam mo? At siya nagsinungaling. God, Lorena, ang tanga-tanga mo. Wika niya sa sarili na napaiyak na sa katumakbo paalis sa lugar na yon. Lorena! Pasigaw naman tawag ni Lester sa tumatakbong si Lorena kaya napalingon si Cyrus. Shit, Lorena! Ani Cyrus na akmang habulin na si Lorena nang may humawak sa braso niya kaya nilingon niya ito. Agathon! Wika naman ni Alden habang hawak ang braso ng kapatid na basag ang boses dala ng pinipigil na luha. Alden! Sambit nito na nakatingin sa mga mata ng kapatid. Buisit ka, wika ni Alden sabay na pagbitaw ng isang suntok kay Agathon kasabay ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Natumba si Cyrus sa kinatatayuan nang dahil sa suntok na yun. Lil brother, ani Cyrus sa kapatid sabay pahid ng dugo sa labi niya. Kailan mo ba ako huling naisip na kapatid mo? Pinagtaksilan mo ko tapos bigla kang nawala nang hindi mo iniisip ang mararamdaman ko. Wika ni Alden. Yung araw na tinanggap kong bala para sa'yo, sagot ni Cyrus na nananatiling nakatungo kahit nakatayo na. What? Ani Alden. Yun na ang huling pagkakataon ng tingin ko sa iyo ay kapatid Alden. Ang araw na akala ko'y huli ko na. Nagawa kong ibalik ang buhay mo. Wika ni Cyrus na hindi makatingin sa kapatid. Lumapit si Alden sa kapatid saka ito niyakap ng mahigpit. Hindi ko inaakala na mahawakan pa kita ng ganito, Agathon. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit ang makita kang mamatay sa harap ng aking mga mata. Wika ni Alden na napaiyak na sa kapatid. Hindi ka na-relieve na nawala na ako sa buhay mo? Wika ni Cyrus na tila nagulat pa sa sinabi ng kapatid. Ulitin mo yan at susuntukin kulit yung mukha mo. Naiinis ako sa ginagawa mo, oo. Pero kapatid kita, ang tanging kapatid na mayroon ako, sagot ni Alden. Your Highness, baka pwede natin gawin ito ng pribado. Nagsisimula na tayong makakuha ng atensyon, singit ni Marcos na assistant ni Alden. Sa tingin ko tama ka, wika ni Cyrus. Let's go, Agathon. I can't, Alden. Damit, Agathon. Marami kang dapat ipaliwanag sa amin, kaya tara na. May kailangan lang muna akong puntahan. Susunod ako sa inyo. Is it because of that girl? Tanong ni Helena na ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin ng anak. Ma'am, Agathon, I miss you. Akala ko masisiraan na ako ng bait nung sinabi nilang patay ka na. Wika ni Helena na hinaplas sa mukha ng anak. Sorry ma'am, akala ko yun ang mas tamang gawin. Sagot ni Cyrus na napaluhan na sa harap ng ina. Go ahead, Agathon. Pero siguraduhin mong bago mag-dinner nasa hotel ka na. Wika ni Alden. Thank you. I'll see you later, ma'am. I love you. Wika pa ni Cyrus na hinalikan pa ang ina bago tumakbo papunta kay Lester. Nasa siya, Lester? She ran off. Sinabihan ko ng mga security na sundan siya pero they lost her. Damn! Lorena, nasan ka na? We're still trying to find her. Get my car. Let's go to the hospital. Maaring nandun siya. Mabilis namang sumunod si Lester at pinakuha ang sasakyan ni Cyrus. Agad na nagpunta sa ospital ang dalawa para tingnan kung nandoon si Lorena, ngunit wala silang nadatnan doon kung hindi si Marga. Si Lorena naman ay sumakay ng taxi ngunit bumaba rin dahil tila siya hindi makahinga sa mga nalalaman. Lakad lang siya ng lakad na tila wala sa sarili hanggang sa muntik na siyang mabangga ng isang kotse. Isang malakas na busina ang tila gumising sa kanya. Sorry. Tila wala sa sariling saad ni Lorena nang hindi tinitingnan ang driver na bumaba na sa sasakyan. Lorena, sweet, are you okay? Wika ni CJ na siya palang driver ng sasakyan. CJ, wika ni Lorena na makita ang lalaki bago ito nawalan ng malay. Agad naman itong nasalo ng binata bago bumagsak sa kalsada.
Mabilis itong isinakay ni CJ sa kanyang kotse. Nick, magpadala ka ng doktor sa mansyon. Ngayon din, pauwi na ako. Make it fast, sabi ni CJ sa kanyang assistant. Mabilis na pinatakbo ni CJ ang kotse at agad rin namang nakarating sa bahay. Pagdating pa lang nila ay naroon na ang ipinatawag na doktor ni CJ. Agad na binuhat ni CJ ang kapatid sa isang silid at doon tiningnan ng doktor. Nothing to worry about, Mr. Anderson. She's just stressed and she looks tired, that's why she lost consciousness. Ani ng doktor. Good, thanks Doc. Ihahatid ka na lang ng driver ko. Thank you Mr. Anderson. Huwag mong kalimutan ang mga gamot na nireseta ko. Makakatulong yun para gumaan ang pakaramdam niya. Sure I will Doc. Salamat. Ilang oras ding nakatulog si Lorena at pagmulat ng mata niya ay nakita niya kaagad si CJ. CJ, nasaan ako? Nasa bahay kita Lorena. Muntik na kitang masagasaan na sasakyan. You lost consciousness. Sorry, but I'll be going now. Sambit ni Lorena na akmang tatayo na. How about you have lunch with me first? I'm good CJ. No you're not. You're stressed. Okay lang ako Mr. Anderson. That's CJ for you. Sa ayaw mo man o hindi, kapatid mo ko. Natahimik naman si Lorena sa tinura ni CJ. Hinawakan siya nito sa braso at iginiya sa may balcony. Doon nagpahanda si CJ na pagkain para sa kanila. Naupo si Lorena pero tahimik lang ito. Maging si CJ hindi alam kung paano magsasalita sa harapan ng kapatid. Lorena, alam kong galit ka sa akin dahil sa ginawa ko nung nakaraang araw. Alam ko dapat hindi ko yung ginawa. Ni CJ. Bakit galit na galit ka kay ma'am? Tanong ni Lorena. Mahabang istorya at hindi pa ako handa. If you say so. Ani Lorena. Bakit ka pala umiiyak Lorena? Looks like my boyfriend is not just the CEO. Isa siyang tunay na prinsipe. At nakita kong pamilya niya. Nandun ang kanyang ina. Ang anak niyang kambal at ang kanyang asawa. Wika ni Lorena na nangingilid na naman ang luha. Prince Agaton Hunter Bacaramonte. Ani CJ. You knew? Just in the news. Kaya nga nagmamadali akong hanapin ka. Why? You hate me? Tanong ni Lorena. I don't. Kapatid kita Lorena. The only one I have. At hindi ko magawang magalit sa'yo no matter what. Wika ng binata. CJ. Ani Lorena. I've always wanted a sister. Isang kapatid na babae na kaya kong protektahan at maging sobrang protective. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon until recently. Nangilid ang luha ni Lorena sa narinig sa kapatid. She's expecting insults but not that. Kuya, ani Lorena na napaiyak na. What? Ani CJ. It's how we call our older brother in here, kuya. Wika ni Lorena. Tumayo na si CJ sa kinuupuan at nilapitan si Lorena. Sa kaniyakap ng mahigpit, nang matapos namang makakain ng dalawa, ay sinamahan na ni CJ si Lorena sa ospital kung saan naroon ang ina nito. Si Cyrus naman ay nagpaiwan doon sa ospital para bantayan si Marga at hintayin si Lorena. Pagbukas pa lang ni Lorena ng pinto ay nakita na niya si Cyrus na nakatungo sa may paanan ng kama ng ina. Agad naman napatay ang binata pagkakita kay Lorena. Lorena, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lorena na walang emosyon. I want to talk about earlier, please. Well, ayoko makausap ka Cyrus. Umalis ka na or should I say your highness Prince Agaton? Lorena, mag-usap muna tayo, please. Magpapaliwanag ako. Umalis ka na Cyrus. The twins are already waiting for you. Umalis ka na! Sigaw ni Lorena na naiiyak na naman. Get the hell out of here Cyrus. Ayaw ko makita ng kapatid ko. Wika ni CJ. At ano namang ginagawa mo dito Anderson? Ani ni Cyrus. Kapatid ko siya Cyrus at may karapatan siyang pumunta dito. At ikaw, isa kang estranghero sa akin. Wala akong kilalang Agaton Bacaramonte. You may go your highness. At pakiusap, lubayan mo na ako. Wika ni Lorena na tinalikuran na ang binata. Babalik ako Lorena, mag-uusap tayo. Hindi pa tayo tapos, sagot ni Cyrus bago umalis. Lorena, tawag ni Marga sa anak. Ma, at yumakap na sa ina ang dalaga at doon umiyak. Anong mangyayari ngayong lumabas ng katotohanan sa tunay na pagkatao ni Cyrus? Maipaliwanag pa kaya niya kay Lorena ang lahat? Muli na kayang magbabalik ng France si Agaton kasama ang kanyang pamilya?
Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.